Ay, magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakayin natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Good morning, attorney. Ako ay meron ding katanungan. Nagreklamo ako sa katarungang pambarangay dahil may utang ang aking kabarangay na di niya nabayaran sa takdang araw ng aming usapan. Nagkaroon kami ng ariglo o amicable settlement sa Lupon na babayaran ako sa loob ng 3 buwan. 4 na buwan na ang nakalipas, di pa rin niya ako binabayaran. Ano ang dapat kong gawin para may patupad ang aming kasunduan sa barangay na aming kapwa pinirmahan at may pirma din ang punong barangay at ang secretary? Maraming salamat. Mga kaibigan, tatalakayin natin ito bilang isang patnubay lamang at kung ano man ang aking mga kuro-kuro sa topic na ito ay aking mga sariling legal opinion lamang at hindi may tuturing na legal services. Gayon din sa mga katanungan sa comment section ng ating channel, ang aking mga sagot ay aking mga sariling legal opinion lamang. Bago natin talakayin ang ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi nyo makaligtaan ang mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Ano ba ang amicable settlement sa katarungang pambarangay? Ito ay kasunduan ng complainant at ng inirereklamo. Ito ay isinulat sa wika o kaya'y dialect na kilala nila. At ito ay may patunay ng Lupon chairman o kaya yung pangkat chairman. May puwersa ito at epekto bilang final judgment ng isang korte pagkatapos ng 10 days mula sa bitsa o ginawa ng amicable settlement. Ano ang dapat gawin ng ating viewer dahil meron na silang amicable settlement na kanyang inireklamo pero hindi tinupad ng kanyang kasunduan? Dapat na maghain o mag-file ng motion for execution sa punong barangay dahil wala pang 6 months na lumilipas mula sa araw ng amicable settlement. Kasi kung lumipas na ng 6 months, dapat na ihain na niya yung motion for execution sa korte ng bayan o kaya syudad kung saan ginawa ang amicable settlement. Ang punong barangay ay magsasagawa ng hearing nang hindi lalagpas ng 5 araw mula sa pag-file ng motion for execution. Sa panahon ng hearing, titiyakin ng punong barangay ang mga katotohanan o kaya'y totoong dahilan kung bakit hindi sinusunod ng inirereklamo yung terms doon sa amicable settlement at mahigpit na hihimukin. I-encourage niya ang kinakaukulang partido na tuparin o sumunod sa terms ng settlement. Pagkatapos ng 5 araw na walang voluntaryong pagsunod, maglabas ng notice of execution ang punong barangay at actual na ipapatupad sa pamamagitan ng pera. Pero kung walang voluntaryo na sumunod sa amicable settlement, maaaring kunin ng punong barangay ang mga sapat na personal property ng partido at pwedeng ibinta ang mga ito. Ang pinagbintahan ay i-apply bilang bayad sa kasunduan. Pero may mga ari-arian na exempted sa execution. Ito ay hindi pwedeng kunin ng punong barangay para i-auction at ipagbili para pambayad sa amicable settlement. Hindi lahat ng mga ari-arian ay maaaring ibinta sa isang auction. May mga exempted, kagaya ng yung family home. Hindi pwedeng kunin yan. Mga kagamitan at mga implements na kailangan na ginagamit ito sa trabaho o kaya sa trade. 2 kabayo, 2 baka o kaya 2 kalabaw. At mga iba pang hayop na kailangan na ginagamit sa ordinaryong hanap buhay, hindi pwedeng kunin. Yung mga damit ng nagkautang at ng kanyang pamilya, hindi rin pwedeng kunin. Mga household furnitures, kagaya ng sopa, kagaya ng
bed, hindi pwedeng kunin. Mga utensils, mga provision o pagkain para sa 4 na buwan. Mga professional na libraries ng abogado, hukom, physicians, pharmacists, engineers, surveyors, clergymen, teachers, at mga iba pang mga professional, hindi pwedeng kunin para ibinta. Yung isang bangkang pangingisda at ganun din yung kagamitan sa pangingisda, hindi rin pwedeng kunin. Yung kita ng partido para sa kanyang personal na serbisyo sa loob ng buwan, sunod ng levy na kailangan para sa suporta ng kanyang pamilya. Exempted din yung pera, benepisyo, pribilehyo o annuities sa life insurance na hindi hihigit sa 100,000 pesos. Pensyon, hindi pwede kunin. Gratuity mula sa gobyerno, hindi pwedeng kunin pambayad sa utang dahil sa amicable settlement. Mga copyright at iba pang mga pag-aari na exempted sa ilalim ng ating batas, hindi sila pwedeng kunin para pambayad sa amicable settlement o kasunduan. Paano ibibinta mga personal property na kinuha ng barangay mula sa inireklamo? Isang paunawa o kaya isang notice ng pagbibinta ang ipopost sa 3 pampublikong lugar, public places. Para sa mga nasisira o nabubulok na goods, ibibinta kagad ito sa loob ng 24 hours. Para sa mga iba pang goods, dapat na ibinta sa loob ng 5 hanggang 10 days. Gaganapin ang auction between 8 a.m. and 5 p.m. Kapag naibinta na, ang partido ay babayaran ng halaga na naayon sa kanyang obligasyon. Kung may sobra sa proceeds sa pinagbintahan, yan ay ibibigay sa kanya. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Bago tayo magtapos, shout out muna tayo kina Dan David Lumusco ng Cebu City. Happy birthday kay Nati Romero, Cecil Tadeja, Kapitan Talyeng Paraino, Vilma Casco, and Norma Maisano. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye!